GR. Number 249,660 October 6, 2021. Bumili ang customer ng bagong Toyota RAV4 mula sa dealer sa halagang 1,246,000. Nagbigay siya ng down payment na 497,200 at nag-apply ng utang sa bangko para sa balanse. Noong ika-25 ng Hulyo taong 2016, inihatid ng dealer sa kanya ang sasakyan. Noong ika-24 ng Agosto taong 2016, dinala ng customer ang sasakyan sa dealer para sa unang pagsusuri nito. Sinabi niya na sa panahon ng check-up, iniulat niya sa service advisor, na nakarinig siya ng tunog na dumadagandong sa center console ng kotse. At ayon sa payo ng ibinalik niya ang sasakyan noong ika-30 ng Agosto taong 2016. At pagkatapos ng pagsusuri ng kotse, tiniyak sa kanya ng dealer na natugunan ang isyu. Ngunit habang nagmamaneho pa uwi, muli niyang narinig ang dumadagandong na tunog ng sasakyan. Noong ika-5 ng Setyembre taong 2016, nag-iisang nagmamaneho ang customer at naka-seatbelt, ngunit umilo ang indicator ng seatbelt sa dashboard na may tunog ng babala na nagpapahiwatig na dapat isuot ang seatbelt. Dahil sa takot na may implikasyon sa kaligtasan ang insidente, ipinaalam niya sa dealer ang bagay na iyon at tiniyak ng huli na wala itong epekto sa kaligtasan. Noong ika-6 ng Setyembre taong 2016, bumalik sa dealer ang customer para sa dalawang dahilan, ang tunog ng dumadagandong at ang hindi gumaganang seatbelt indicator ng sasakyan. Ayon sa kanya, pagkatapos niyang umalis sa lugar ng dealer noong ika-7 ng Setyembre taong 2016, muli niyang narinig ang kalampag habang nagmamaneho ng kanyang sasakyan. Noong ika-14 ng Setyembre taong 2016, muling nagmamaneho ng mag-isa ang bumibili ng sasakyan nang maulit ang problema sa indicator ng seatbelt ngunit, sa pagkakataong ito, wala ang tunog. Agad niyang dinala ang kotse sa dealer at nasaksihan ng mga tauhan ng huli ang kumikislap na ilaw sa indicator ng seatbelt. Sa kabila nito, muling tiniyak ng dealer sa kanya na ligtas na imaneho ang subject na sasakyan. Noong ika-15 ng Setyembre taong 2016, muling dinala ng bumibili ng sasakyan ang sasakyan sa dealer para ayusin ang tunog na dumadagandong at ang problema sa seatbelt. Nang sumunod na araw, ipinaalam sa kanya ng dealer ng kotse na nabigo ang computer diagnostic scan ng seatbelt na magpakita ng anumang problema. Gayunpaman, hindi nito nabigyang pansin ang isyu na kinasasangkutan ng paulit-ulit na tunog ng kanyang sasakyan sa kabila ng katotohanan na sa panahon ng pagmamaneho, narinig ng 3 tauhan ng dealer ang tunog na nagmumula sa sasakyan. Noong ika-28 ng Setyembre taong 2016, ibinalik niya ang sasakyan sa dealer alinsunod sa payo ng huli na magsasagawa ang manufacturer ng naaangkop na pag-aayos. Gayunpaman, nanatili pa rin ang kalampag na tunog. Ayon sa kanya, ang tagagawa ng kotse ay humiling ng ika-5 at huling pagtatangka na ayusin ang sasakyan. Kaya naman, noong ika-25 ng Oktubre taong 2016, nagsagawa ng road test at parehong narinig ng mga tauhan ng dealer at manufacturer ang dumadagandong na tunog mula sa sasakyan. Dahil dito, sa kanyang Notice of Intention to Invoke Lemon Law Rights, ipinaalam ng car buyer sa dealer ang kanyang layunin na gamitin ang recourse na ibinigay sa ilalim ng Philippine Lemon Law or Republic Act, RA, 10,642 dahil ang manufacturer, authorized dealer, o retailer ng sasakyan ay nabigo na lutisin ang kanyang mga reklamo sa kabila ng ilang pagtatangka na gawin ito. Hiniling din niya ang dealer na magsagawa ng panghuling pagtatangka upang malutas ang kanyang reklamo. Sa kabila ng ika-5 pagtatangka na ayusin ang sasakyan noong ika-29 ng Oktubre taong 2016, hindi niresolba ang dumadagandong na tunog na inirereklamo niya. Dahil sa kabiguan ng mga partido na maayos ang usapin, nagsampa ng reklamo ang customer laban sa dealer para sa paglabag sa RA 10,642 at RA 7,374, o mas kilala bilang Consumer Act of the Philippines. Nabigo ang customer na isumite ang lahat ng kinakailangang dokumento bilang suporta sa kanyang reklamo sa ilalim ng RA 10,642 o Lemon Law. Gayunpaman, hindi napigilan ang customer na gamitin ang kanyang mga karapatan sa ilalim ng iba pang naaangkop na batas, partikular na ang RA 7,374,
na sumasaklaw din sa mga reklamo na may kaugnayan sa pagbili ng mga bagong kotse. Ang depekto sa sasakyan ay ipinakita sa panahon ng maintenance check-up nito noong ika-24 ng Agosto taong 2016. Ang hindi matagumpay na mga pagtatangka na ayusin ang sasakyan na nakapaloob sa repair order ng dealer ay nagpatunay na ang kotse ay may depekto at hindi ito angkop gamitin para sa layunin nito. Walang paliwanag ang dealer kung bakit paulit-ulit na lumitaw ang parehong problema kahit na matapos ang pag-aayos sa sasakyan. Hindi rin nagpakita ang dealer ng anumang patunay na ang tunog na dumadagandong at ang hindi gumaganang seatbelt indicator ay walang panganib sa gumagamit ng kotse. Kaya naman, ang kaso ay maliwanag na may kinalaman sa isang isyu ng depekto ng produkto. Ang bumibili ng kotse ay may karapatan sa refund ng presyo ng sasakyan dahil natuklasan ang depekto nito sa loob ng panahon ng warranty. At ang mga ito ay hindi natugunan ng dealer sa loob ng panahong itinakda sa ilalim ng RA 7,374. Ang pagpapataw ng administratibong multa ay ginagarantiyahan din alinsunod sa DTI Department Administrative Order 7, Series of 2006. Ang RA 7,374 na ay nagtatakda na kabilang sa mga tungkulin ng Estado ay tulungan ang consumer sa pagsusuri ng kalidad, kabilang ang kaligtasan, pagganap at comparative utility ng mga produkto ng consumer. Tinutukoy din nito ang pananagutan ng tagagawa, bukod sa iba pang mga tao, para sa mga pinsalang idinulot sa mga mamimili dahil sa mga depekto ng isang produkto bilang resulta ng paggawa, pagtatayo, pagpupulong, at iba pang mga gawaing binanggit sa ilalim ng Artikulo 77 nito. Ang parehong batas ay tumutukoy din sa depektibong produkto. Sa kaso, ang mga depekto ng sasakyan at ang mga pagtatangka na tugunan ang mga ito ay dokumentado. Gaya ng ipinahiwatig sa mga repair order, agad na ipinaalam ng customer sa dealer ang mga isyu na mayroon siya sa sasakyan. Kapansin-pansin, ang mga reklamo ng customer tungkol sa dumadagandong na tunog at may sira na indicator ng seatbelt ay lumitaw lamang isang buwan pagkatapos may hatid ang sasakyan noong ika-25 ng Hulyo taong 2016. Ang mga isyu ay nanatiling hindi nalutas sa kabila ng 4 na pagtatangka na ayusin ito na ginawa ng dealer at isa pang isinagawa ng manufacturer. Sa ilalim ng mga pangyayari, maliwanag na ang sasakyan ay may depekto dahil hindi nito ipinakita ang kaligtasan na nararapat na inaasahan dito. Ang pagpapasya na ang sasakyan ay may depekto ay naaayon sa pare-parehong katotohanang natuklasan ng Fair Trade Enforcement Bureau, DTI, at CA. Sinusuportahan ng korte ang gayong mga natuklasan dahil ang DTI ay may kadalubhasaan at espesyal na kaalaman sa mga bagay na nasasakupan nito, at ito ay nasa mas mabuting posisyon upang malutas ang mga isyu. Kaya naman, ang korte ay nagbibigay ng paggalang at itinuturing na pinal ang mga natuklasan ng DTI lalo na kung ang mga ito ay pinagtibay ng CA. Sa katunayan, bilang isang tagagawa, ito ay hindi makakaiwas sa pananagutan dahil nabigo itong patunayan na ang mga depekto ng kotse ay dahil lamang sa ordinaryong pagkasira. Kaugnay nito, alinsunod sa RA 7,374, ang dealer ay magkakasamang mananagot sa manufacturer para sa depektibong kalidad ng sasakyan. Isinasaalang-alang na ang mga depekto ay hindi na itama sa loob ng 30 araw sa markang ito, wastong natukoy ng CA na ang halagang ibabalik sa customer ay dapat na nakabatay sa halagang aktwal niyang binayaran para sa pagbili ng sasakyan, hindi lamang sa nakasaad na presyo nito. Sa pagsasaalang-alang na ito, ang kontrata sa pagitan ng bumibili ng kotse at dealer ay maaaring ipawalang bisa dahil obligado ang mamimili ng kotse na ibalik ang sasakyan. Ang car dealer ay dapat ibalik sa car buyer kung ano ang kanyang binayaran para sa pagbili ng kotse, ang retail price pati ang interes na ipinataw ng bangko. Kasama rin ang pagbabayad ng administratibong multa, gaya ng ipinataw ng FTEB at pinagtibay sa apela ng DTI. Ang pagpataw ng multa laban sa dealer ay alinsunod sa makatwirang pagtatasa ng FTEB at ng DTI, na isinasaalang-alang ang bigat ng pagkakasala na ginawa ng dealer, ayon sa sanksyon ng Artikulo 164, ng RA 7,374. Ang administratibong multa na 240,000 ay ipinataw ng Department of Trade and Industry laban sa car dealer.